Bakit dapat nating inuuna ang pagsamba sa ating Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Telma Orosa watching from UAE, Edwin Baal, and Ryoko Celine. Lagi ko po nakikita everyday, no? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions. Now, itutuloy po natin ang ating pag-aaral po patungkol po kay Ezra. So, si Ezra po, siya po ay isang scribe. Ibig sabihin ng scribe ay nagfo-focus sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sabihin nating bihasa o scholar sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, si Ezra po ay isang priest, skilled scribe, teacher, and spiritual reformer who led Jewish exiles from Babylon back to Jerusalem. Yung pinaka-key verse po natin sa buong Book of Ezra ay Ezra chapter 7 verse 10. Ito po yung si Ezra talaga tinuon niya, nilagak niya yung kanyang puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, yung Ezra po ay nahati po sa dalawa. Yung Ezra 1 to 6, panahon po ni Zerubbabel, tinatayo nila yung templo. At yung second part naman ay Ezra 7 to 10. Ito naman po yung reformation of the people. Kumbaga, nakafocus na to sa mga tao, ina-align sa ating Diyos. So, the restoration story, Zerubbabel rebuilt the temple. Si Ezra naman reformed the people through the word of God. At after po ni Ezra, tatalakayin po natin si Nehemiah. Si Nehemiah naman po yung nagtayo ng mga pader ng Jerusalem. So, the book of Ezra, yung setting po nito ay after the Babylonian exile. Ito po yung nakabalik na sila sa sarili nilang bayan. Ito po ay naganap noong mga 538 BC to 457 BC. At yung pinaka-tema po ng Ezra ay God restores His people, worship and covenant faithfulness. At ito po yung mga themes. Ito po yung tema na makikita natin sa Book of Ezra: God's sovereignty, restoration, worship, God's word, repentance. So true restoration is more than rebuilding what was destroyed. It is returning to God, His worship, and His word. So tayo po ay dadako na po sa Ezra chapter 3. Ito po yung isa sa mga ginawa nila, no? Tinayo po nila yung altar ng Diyos. So, yung mga tao po, mga Israelita, nagtipon-tipon sila. And then sabi po rito sa verse 2, Then arose Joshua or Jeshua, the son of Zadok, with his fellow priest and Zerubbabel, the son of Shealtiel. Si Jesus Christ po galing po kay Zerubbabel. Si Zerubbabel po yung nagpasimula ng, kumbaga, nag-lead ng pagpapatayo ng templo. Siya po yung governor during this time. Si Joshua naman, or Joshua, siya naman po yung high priest. So, tandem po sila. Ito po ay, combination ng priest tsaka king or ng governor. At ang fulfillment po talaga nito ay si Jesus Christ. Siya po yung priest king who rebuild or who build the true temple of God, the church. So, tinayo po nila yung altar, and then sabi po rito sa verse 3, they set the altar in its place, for fear was on them because of the peoples of the lands, and they offered burnt offerings on it to the Lord, burnt offerings morning and evening. So, sinimulan ulit yung pagsasakripisyo ng hayop sa harapan ng Diyos. So, ito po yung ginawa nila, no? Nagtipon-tipon sila at bago nila itayo yung templo, sinimulan nila muna sa altar. At nirestore muna nila yung pag-aalay ng hayop. Matindi po yung significance niyan, mga kapatid. Kasi you cannot build the temple without sacrifice. At yan po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? He sacrificed Himself first in order to build the temple, the church, the body of Christ. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, believers are a worshiping people. Yung mga mananampalataya po, sila po ay yung mananamba, no, so to speak, worshiping people.
Kaya po kung ikaw ay isang mananampalataya, tayo po ay lifestyle na natin yun, 'no, yung sumamba sa ating Diyos. Kaya po itong bayan ng Israel po na ito, yung nung bumalik po sila sa sarili nilang bayan mula sa pagiging bihag sa ibang bansa at, yung una po nilang ginawa sa pamumuno po nila Zerubbabel ay i-restore po yung altar, itayo yung altar para yung buhay nila ay umikot muli doon sa altar sa pagsamba sa ating Diyos. So tayo po mga mananampalataya mga kapatid, ang lifestyle po natin ay worship. Worship is a lifestyle. Hindi na po tayo nag-aalay ng hayop, 'no? Eh, sa kanila kasi ginagawa nila 'yun, eh. Sabi nga rito sa talatang pinag-aaralan natin, they offered burnt offerings on it to the Lord, burnt offerings morning and evening, araw-araw, 'no? Umaga, gabi, nag-aalay sila. Pero alam niyo po ba sa New Testament, kasi nga dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay inalay na, siya yung Lamb of God, sabi ni Apostol Pablo, hindi na tayo nag-aalay ng hayop, but what we offer is ourselves, yung ating mga sarili. Inaalay natin hindi patay kundi handog na buhay. Yan po ang ating pagsamba, no? Romans chapter 12. Iba na yung pagsamba natin, no? Hindi na tayo nag-aalay ng hayop araw-araw. Inaalay natin yung ating mga sarili bilang mga buhay na handog sa harapan ng Diyos. That is our form of worship. Pangalawa po, fellowship with God is a way of life. Yung pakikipag, bonding with the Lord, no? Pakikipag-usap sa Panginoon, pakikipag-fellowship sa Panginoon, spending time with the Lord. Ito po ay lifestyle natin. It's a way of life. Hindi po ito ini-schedule natin once in a while or once a week, once a month. Ito po ay araw-araw nating ginagawa. We have to spend time with God, fellowship with God. Ito po yung uupo lang tayo sa isang lugar, makikipag-usap sa Panginoon, magpapasalamat sa Diyos, at magkakaroon ng heart-to-heart talk with God. Ito po ay lifestyle. Ibig sabihin, kasama ito sa routine natin. Kung paano tayo nagtutoothbrush, naliligo, namamlansya, naglalaba. Routine po natin yun, no? Nagtatrabaho. Yung spending time with the Lord na intimate, ito po ay lifestyle din natin. Kasama sa schedule natin. Kung paano nyo dinedate yung inyong mga asawa, no? Ganun rin sa Panginoon. Meron tayong specific schedule para sa Panginoon na nagme-meditate lang tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagde-devotion tayo, nananalangin tayo. So, yan po ay fellowshipping with God. And it's our lifestyle bilang mga mananampalataya. Pangatlo po, God desires an intimate relationship with us. Makikita po natin sa simula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, na yun talaga yung desire ng Diyos to establish relationship with human beings. At masasabi ko po na ikaw na nanonood ngayon, no? Gusto ng Diyos ng personal na relasyon sa iyo. Hindi lang basta personal, kundi intimate. Ibig sabihin, yung close kayo sa Panginoon, no? Yung sanggang dikit kayo, no? Best friend kayo ni Lord. Yan yung gusto ng Diyos na relasyon sa iyo. Yung pwede mo siyang iyakan. Pwede mong ilapit sa Kanya ang iyong mga hinaing. Pwede mo siyang takbuhan. Pwedeng, casual na nakikipag-usap ka lang sa Panginoon na nagpapasalamat sa lahat ng Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Yung ganong klaseng friendship. At the same time, intimate. At yan po yung gusto ng Diyos na ipag-fellowship tayo sa Kanya. At lagi nakikipag-usap sa Kanya at hinahayaan nating mangusap sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na kasulatan. So God desires an intimate relationship with us, and I hope lahat po tayo yun din yung desire. Yun din yung gusto natin. Yung mas mapalapit sa Panginoon, mas makilala pa ang Diyos at mas lalo pang maging close sa Kanya. And I hope every devotion that we have is one step closer to our God. Yung parang nakikilala natin siya everyday na nagde-devotion tayo. So bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, una po, spend quiet time
with God daily. Spend quiet time. Ano po ba yung quiet time? Sa seminary kasi namin, ang tawag namin dito ay quiet time, no? QT. Nag-QT ka na ba, no? Nag-quiet time ka na ba? Ito yung, iba-iba yung expression natin ito, no? Pero yung iba na nakikita ko, sila yung uupo lang sa isang upuan sa loob ng kwarto, magbabasa sila ng Bible, tapos mananalangin, makikipag-usap sa Panginoon, walang distraction, quiet time talaga, no? Nagme-meditate ka lang, you know, meron kang intimate, personal conversation with the Lord na walang distraction. So, kailan natin 'to dapat ginagawa? Ideally, we have to do this every day. Ideally in the morning, no? Pagkagising, nasa meditation na tayo. Mini-meditate na natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Nagpapasalamat na tayo sa pamamagitan ng pananalangin at nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos. So gawin po natin itong parte ng ating buhay, no? Spend quiet time with God daily. Now, ano pong purpose? Point number 2, know God deeply through His Word. Kaya po tayo nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, nagkakaroon ng quiet time is for us to know who God is. Gusto nating mas makilala pa yung Diyos ng higit pa sa pagkakilala natin sa Kanya kahapon. Ibig sabihin, every day we're growing in the knowledge of God, in the knowledge of the Lord. So, know God deeply through His Word. Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Yung Bible po kasi, ito yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa Kanyang sarili. At yung buong Biblia po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang ultimate revelation of God. So, mas makikilala natin ang Diyos kung nagbabasa tayo ng Bible. Kaya po kung nagde-devotion ka everyday, nakakasama ka sa Dive Deeper, or at least nagbabasa ka ng Bible everyday, you get to know who God is. At ang pag-aaral po ng Biblia, hindi po yan self-centered na gusto mo lang ma-motivate, gusto mo lang sumaya, gusto mo lang, ma-encourage, gusto mo lang, feel good experience. Hindi naman po yun yung ultimate goal ng pagde-devotion o pag-aaral ng Bible. Ang goal po natin ay makilala sino ba yung Diyos ayon sa kanyang kasulatan, sa kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili na nakasaad sa banal na kasulatan. So the more we know God, the more we will obey Him. The more we will fall in love with Him. And if you love God, you will obey Him. And number 3 po, desire to live a Christ-centered life. Nung itinayo po nila Ezra yung altar, no? Dito po pinapakita na yung mga Hudyo, yung disenyo ng ng Diyos sa mga Hudyo ay yung lifestyle nila, it revolves around the altar. Kahit wala kang templo basta may altar. So bakit? Kasi yung altar sumisimbolo yan, kasi diyan nagsasacrifice sumisimbolo yan na ng darating na Messiah. Expectation yan na may darating na Messiah. So, kung papaanong umiikot yung buhay nila sa altar, ganun din dapat umiikot yung buhay natin sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung tinatawag nating Christocentric life. Yung buhay po natin is not about us, really. It's all about the Lord Jesus Christ. So desire. Ito nawa yung maging desire natin, yung tibok ng puso natin, yung nasa kaibuturan ng puso natin, to live a Christ-centered life. Na lahat ng desisyon natin, kinukonsider natin, sasaya ba si Jesus sa mga desisyon ko? Sa lahat ng mga choices natin, sa lahat ng ginagawa natin, sasaya ba si Jesus sa mga ginagawa ko? That's the question we have to ask in order to have a Christus-centric life. Si Jesus ang bida, si Jesus ang sentro. Para po sa ating discussion, how can you develop the habit of spending quiet time with God? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung altar at cross ng ating Panginoon Jesucristo. The altar and the cross. At pangalawa po, magkaroon po tayo ng mini seminar, how to have a meaningful quiet time. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for inviting me into a deeper relationship with you. Help me to spend meaningful time with you every day
and to make fellowship with you a way of life. Give me a hunger for your word so that I may know you more deeply and understand your will. Teach me not only to hear your word, but also to live according to it. May Jesus always be at the center of my thoughts, desires, decisions, and actions. Shape my life to become more like Christ and help me worship you faithfully each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating daily devotions. Kung kayo po yung napagpala, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.